Pinayuhan ng pag-asa ang mga taga Mindanao lalo na sa pagsapit ng Burr months. Kung bakit, alamin sa ulat ni Noel Talakay live. Ayos, pagdating namin dito sa Pagadian City, dito sa Zamboanga del Sur, Mindanao, maayos o maganda ang panahon. Pagdating ng alas 4 ng hapon, biglang buhos ang malakas na ulan. Hanggang sa mga oras na ito ay may pag-ambon naman ang itong ganitong klaseng kondisyon dito. Ayos, nagiging natural or normal lang ito sa mga residente dito. Ang problema niyan ay kahit yung mga sama ng panahon ay normal din ang tingin ng mga tao dito. Ang babala ngayon ng pag-asa na maging alerto na yung mga taga Mindanao dahil dumarami na ang dumadaan na bagyo dito sa Mindanao. Batay yan sa pag-aaral ng pag-asa mula noong 1984 hanggang 2021. Normal lang. Ganito ilarawan ni Bing Valdez, residente ng Pagadian, Zamboanga del Sur, Mindanao, sa tuwing merong malakas na pag-ulan sa kanilang lugar. Meron din dadaan, pero yun lang, parang okay, parang ano lang, yung tinitingnan lang namin, kung saan yung may mga natumba, ganun. Tapos wala lang. Madalang tamaan ng sama ng panahon ang Mindanao dahil ayon sa DOST, hindi kabilang sa typhoon belt ang rehiyon. Kaya naman ayon kay Bing, kasi yung naman dito lang makikita niyo naman yung government dito, parang hindi naman sila pinaghandaan kasi parang wala naman. Ayon sa pag-asa, may 3 uri ng tropical cyclone season ang bansa. Ito ay ang more active season, quiescent season at less active season, kung saan hindi ito masyadong napag-uusapan. Yung mga bagyong to, kadalasan hindi na pag-aaralan kasi nagpo-focus tayo kadalasan doon sa more active season. Ani Basconillo, dahil madalas mangyari ito tuwing Disyembre, tinawag itong Christmas typhoon, kung saan madalas itong tumama sa Mindanao at Visayas. Ito yung mga nagdulot ng malalaking losses and damages sa ating mga kababayan, lalo na sa bandang Visayas and Mindanao sa mga nakalipas na taon. Napag-alaman din ng pag-asa na mula 1984 hanggang 2021 tumaas ng 480% ang bagyong dumaan sa Mindanao. Ayon dun sa ating pag-aaral, nakikita natin na halos nagkaroon ng 480% increase in tropical cyclone passages in Mindanao. Ayon sa pag-asa, isa rin sa mga rason kung bakit hindi napag-uusapan ang mga Christmas typhoon. Ito ay dahil hindi ito masyado nararanasan ng taga Mindanao at karaniwan abala sila sa Christmas preparation. Matatandaan nitong Pebrero ngayong taon nakaranas ng pagbaha ang Barm at Maguindanao del Sur dahil sa shear line o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin dahilan ng malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha. 35 barangay at mahigit 22,000 pamilya ang apektado. Aabot sa mahigit 9.3 million pesos ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development. May payo naman ngayon ang pag-asa sa publiko. Mula po doon syempre sa pananaw ng DOST Pag-asa, ang lagi po nating paalala sa ating mga kababayan ay manatiling nakaantabay sa mga abiso mula sa DOST Pag-asa. Yung recommendation po natin halimbawa sa LGU naman po ay it's basically to coordinate with the local authorities naman po doon sa ating lugar. Giit ng pag-asa, seryosohin ang mga ulat panahon sa Mindanao, lalo na tuwing sasapit ang Burr months, upang maging ligtas laban sa kapahamakan sa mga sakuna na dulot ng sama ng panahon. Ay hindi naman sinasabi ng pag-asa na ito ay dahil sa climate change. Ang siguradong pag-asa, ito ay dahil sa Pacific Decadal Oscillation. Ito ang pagbabago ng temperatura sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean after 10 to 12 years na nakaapekto sa direksyon ng bagyo na pumapasok dito nga sa bahagi ng Mindanao tuwing less active season. Ito nga ay sa buwan ng Disyembre, January at February. At may dagdag ko lang
bukas naman ng umaga darating dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pasinayaan naman yung mga proyekto kaugnay sa Kalahi Seeds. Ice? Maraming salamat, Noel Talakay.